Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Ay, 5:11 na ng umaga, August 26, Friday. Friday. First time may work pa tomorrow. First time may school, then babawi daw sa mga absences. Hi, Doc Bong! Hi, Doc Bong! Oh, si Doc Bong, welcome back. How are you guys? Kumusta na? Uy, na-miss na namin. Kaya nga, medyo nag-trouble kasi. Nakwento nga ni Doc Bong yan. Anyway, I'm back. Salamat po sa Diyos. Okay, Pwede Arina. tayo. Oh, ito may gusto muna ako itanong kay Kikay kasi last week 'di ba nga na-experience niya to yung nag-away sila ni Dudong, 'di ba? Pag ikaw ba nagkakasala sa si Dudong, nagpapatawad ka? Naman. Talaga kahit syempre. paulit-ulit yung ginagawa niyang kasalanan. Pinagsasabihan ko siya, pero I Like? really try my best na patawarin siya kasi mahal na mahal ko si Dude. Paano kaya pag mag-asawa na, 'di ba? Ito yung gusto kong itanong kay Brother Eli Soriano. Dapat bang maghiwalay ang mag-asawa kung ang isa'y nagkakasala at patuloy na nagkakasala? Yan po ang sasagutin ni Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Kakasala, hindi naman sapat na dahilan yun para maghiwalay. Pero kung ayaw nang magbago at patuloy na sa kasalanan, halimbawa, babaero ng babaero, lagi na lang ng bababae, kung ako kayo, hiwalayan ko. Bakit? Baka magkasakit ka pa eh. Dahil meron ngayon mga sakit na sexually transmitted diseases, gaya ng gonorrhea, ng syphilis, ng AIDS, ng hepatitis B. Pag ang asawa mo'y walang habas na kahit na kaninong babae ng bababae, ikaw aawa ka naman, ikaw ang magiging iyahawa ka. Meron akong kilala, yung babae napakabait naman, ay namatay dahil sa AIDS. Kasi yung palang asawa niya, umuupa dun sa mga patutot dun sa Santa Ana, nahawa ng AIDS. Yan palang may mga AIDS, maibalita ko lang sa inyo, ang tendency pala niyan sa pag-aaral ng mga doktor, pag nalamang meron na silang AIDS, wala na silang pag-asang mabuhay, ang ginagawa nila, dinadamay na nila. Meron daw isang patutot doon sa Pasay na may AIDS. Nung malaman niyang may AIDS siya, dati siyang nagpapabayad eh. Nung malaman niyang may AIDS siya, hindi na siya nagpabayad. Libre na lang ang mga lalaki. Gusto niya maihawa ng AIDS para mamatay na raw lahat ng lalaki. Dahil nagalit siya, dahil nahawa siya sa lalaki ng AIDS. Kaya, yung hindi katapatan sa asawa, kung halimbawa, ang asawa mo ayaw na magbago, puro pambababae, kaya lagi na lang lasing ng lasing, walang pupuntahan ng buhay mo. Lagi ka na lang may damdamin sa kalooban mo, wala kang kapayapaan. Mas mabuti na yung humiwalay ka, kesa sa pati ikaw maimpyerno. 15 ng unang Korinto, versikulo 33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Pagka lagi mong kasama, asawa mo, yung masamang kasama, ayaw sumunod sa Diyos, masisira pati yung iyong magagandang ugali. Kaya ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 5:11, Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyusan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. ano ka makikisama dyan ayaw nga ng Diyos na makisalo ka man lang sa pagkain dyan. Pagka mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw, manlalasing, manlulupig, etc. Huwag man lang kayo makisalo dyan, sabi ni Apostol Pablo. Ayan, dapat talaga pong minili
kayo ng mapapangasawa niyong may takot sa Diyos, hindi kayo dadalhin sa kapahamakan at dadalhin kayo sa tuwid na daan, Oh. 'di ba? Para dapat may i-uplift niyo yung isa't isa, 'di ba? Malapit kayo dun sa Diyos. Sentro niyo dapat sa relationship si God. And maraming salamat po kay Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Jago. Pork kikay yun. Pork kika. Ay, teka, nagulat ako. May nakita kong pork kikay. Grabe ka naman. Hindi, nakita mo ba? Nakita ko, pero ipapakita yun mamaya sa palengke price watch. I am not a pork, I am a human. Nagulat lang ako sa Aga-aga. May bagong segment, Aga-aga, pork. kinagalit nyo ako eh. Quick meal tayo Hindi, ngayon. teka lang. Friday ngayon, Friday. So, Yes. today ang last day ng okra series. Yes. Or otherwise known, Doc Bong, as Lady Finger. Lady Fifth day ng Fingers. okra series. Ano ba ang okra recipe today? Ang lulutuin natin ngayon mga kasangbahay ay okra panzanella. Wow! Social. Yan. Oh, ngayon ko lang narinig yung panzanella. Ano ba ingredients ng okra panzanella? Siyempre, we have ang bidang-bida nating okra. Kailangan natin ng sibuyas at green pepper. And meron din tayong isang itlog. May kamatis din. And meron din tayong mga kasangbahay na breadcrumbs and flour. Siyempre may dahon din tayo, Kicks. Yes, oo. Okay, ano ba ang procedure nito? Okay, mga kasangbahay, ito ang paggawa ng okra panzanella. Unang-una, ilagay ang ating flour. Yung ating salt and pepper to taste sa ating bowl. Oo. And syempre, maglagay tayo ng 1/2 cup of water. And then, Kailangan natin syempre yung ating dahon. And then yung ating breadcrumbs. ayan, oo, i-deep fry na natin yan. And ihataw na ang ating lettuce, tomato, chopped tomato. And ang ating onion naman, syempre. At yung ating bell pepper naman. O, ayan, nataluin lamang yan na maigi mga kasangbahay. At ilagay ng ating hard-boiled egg. Yes. And syempre, ilagay ng ating toasted garlic. And there you have it. Okra panzanella. So, Erica, nasagot ba ang katanungan mo na ang okra panzanella ay ano? Salad. Salad. Now I know. Now you know. Now I know. Ang ganda nga ng presentation, no? Kung may fishball, meron tayong okra ball naman. Okra ball. Okra ball. So, yan, Okra ball. dito nagtatapos ang Okra series. series. Abangan na lang nila next week. Kung ano, oo, Kung abangan ano nila next susunod. week sa Lunes kung ano ang i-feature naman sa ating quick meal. Pork kikay! Good morning, Kuya, at good morning sa inyong lahat. Nako, dapat good na good ang morning nyo dahil nagbabalik si Kikay para sa isa na namang Palengke Price Watch. At nandito po ako ulit sa may palengke na malapit sa Waterfront in Taguig City. Ngayon mga kasangbaya, alamin natin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga karne, yung mga favorite nating mga meat. At syempre makakasama natin si Ate Jenny. Hi Ate Jenny! Okay Ate Jenny, simulan natin dito sa pata. Magkano ang pata per kilo ngayon? 110. O ito mga kasangbahaya, ang atay food natin ngayon, mataas daw talaga ang presyo niyan at yan naman po ay nag-aalaga. So 160 pesos per kilo. Kaya avail nyo na itong laman loob. O diba yung mga bituka, yan naman po ay nag-aalaga lamang sa affordable na 80 pesos per kilo. And syempre mga kasangbahay, meron din tayong giniling at ito naman po ay nag-aalaga ngayon sa presyong 180 pesos per kilo. Kung gusto nyo ng pigi, 190 pesos per kilo naman. Ang kasim at yung pigi ay parehong naghahalaga sa 190 pesos. O ayun mga kasangbahay, ngayon alam nyo na kung magkano ang ating mga karne at paano bumili ng sariwa. And syempre dahil dyan, bibigyan natin si Ate Jenny ng gift pack mula sa Good Morning, Kuya. Okay mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga karne at baboy dyan sa Waterfront Market in Taguig City. Uy, alam nyo mga kasangbahay, medyo mataas ngayon ang presyo ng kanilang bentahan ng mga meat kasi nga daw sa maulan na panahon. No? Kaya asahan po nating tataas pa yan hanggat sa hindi pa rin maganda ang ating weather. Yan po ang ating Palengke Price Watch for today. Thanks, Kikay. And good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide.
Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. Osteoguard tulong iwas osteoarthritis sa Osteoguard Go Galaw. Good morning, Kuya! Morning. Morning sa inyo. Ano meron? Usapan daw. Usapan, oh. Chief Justice yung tanong ko eh. Ano? Hindi ko nakita lang kita kasi namomonitor ko lang pero hindi kita nadidinig kasi may mga kausap ko. Ano ba tinanong mo? What prompted you to write the letter to President Duterte? Yung tungkol doon sa ulat kasi ng yung sinabi ng presidente doon sa mga ano. You want me to declare martial law? Ayaw niya sagutin. Tawanan yung mga katabi kong media. Okay yung tanong mo ha. Tapos wala na. Wala na. Tapos yung Maguindanao, tinanong ko first one. Sabi ko, Madam Chief Justice, you mentioned last year that you were hoping to have a partial judgment on the Maguindanao massacre. And it's been 1 year since then. What has happened? Well, opposing counsel for the accused, Attorney Panelo, was the reason why the resolution's being delayed. He asked for 2 postponements, no, which is within his rights. The first one was when he took over the case from Attorney Fortune. He had to study the records of the case. The second time, he wasn't yet ready to present evidence. Pero wala na siya ngayon din eh. And then the third time, he withdrew as counsel. Turn over naman sa iba na. So, yun yung kwan. So, ano sagot? Well, it is proceeding now, but they're hoping that within the year, by next year, the next press conference, may partial judgment. Tagal pa nun Ang taon pa uli. Usapan muna tayo. Magandang topic natin, Kuya. Ang topic, Doc Bong? Kuya, all about migraine. Pero Kuya, yung tungkol yung migraine na pag-uusapan natin, Kuya, yung non-drug therapy. Kasi usually Your grain na lang. Ayoko na ng migraine. Ha? Masyadong madamot ang migraine. Ganun ba? Bakit? Masakit yung grain na yan eh. Or grain, ganun. Hindi kasi 'di ba, ang common connotation pag migraine, 'di ba common isang klase na headache 'yan. Tableta kagad o pahingin ganito, paracetamol, mefenamic. Ngayon right now, marami kasing mga pag-aaral na pwede naman palang walang gamot or initially pwede kang mag-try ng yun nga yung tatawag na non-drug ulo mo. mag-clear. Pero actually, short of doing that, may masahe. Later, pakita natin yung... Well, first, pakita natin. So, this is a topic all about migraine, pero non-drug treatment, no? First part, yung tatawag na acupuncture, no? Kasi sa acupuncture, may mga portion kasi sa point, yes. Nerve points yan na mag-i-ease ng pain or yung cause ng pain, ano? So pag ginamit mo daw yan, few hours, mawawala na. Kasi usually migraine, few hours to 72 hours eh. Kaya so matagal. So pag ginamit mo yung acupuncture, mag-i-improve, malilesen yung pain mo, no? Kasi Chinese remedy yan eh. Kaya lang hindi masyadong common. Pero ngayon, tinatry na nila na talagang yan ang gamitin o tungkol sa para sa migraine. Next is, ayan, yung tinatawag na, ayan ako, nakalimutan ko tuloy. Sorry. Biofeedback, no? Ito naman, naglalagay ng mga sensor dun sa may noo o sa part ng ulo para yung, kasi ang side effect ng migraine sa atin, nagtatakicardia, bumibilis ng tibok ng puso, nanlalamig yung iba. So may mga changes sa ating katawan, ano? So ang ginagawa ng biofeedback, nagbibigay siya ng mga sensors sa katawan natin para malabanan yung ganong mga changes, para ma-relax yung katawan natin, especially yung brain natin, ano? Okay, next. Massage, no?
Although sinasabi nila during the headache per se, yung migraine per se, hindi naman makakatulong talaga yung masahe. Pero may mga points daw na kasi ang massage talaga, actually ang point nila dito yung stress. Kasi kino-correlate din nila yung migraine sa stress. The more you have the stress, kung may migraine ka talaga, nagkakaroon ng attack. So alisin mo yung stress through massage, nalilesen din yung attack ng migraine. Yun. Well, ito yung mga non-drug naman to, no? Ito yung mga parang vitamins and minerals na po pwede natin gamitin. Of course, alam naman natin na somehow, although sinasabi nilang non-therapeutic claims yan, pero once you take the proper medications, pero of course you have to talk to your doctor, mag-improve naman talaga yung ano mo, yung metabolism, of course, yung blood supply, and of course, malilesen yung migraine. Ayan, next slide natin. Relaxation, ano? Pag nakaganyan kasi parang naisip ko parang yoga, 'di ba? Pero kasi dito sa slide, binabanggit nila na through meditation daw, nawawala yung stress, laging stress eh. And then of course, naiiwasan yung atake ng migraine mo. So basically, ang migraine is stress-related. Yes, kuya, yun po yung binabanggit doon sa topic. Although ang cause talaga ng migraine is technically unknown. Pero sinasabi nila environmental nga kuya, maaaring yun nga sa stress, and of course genetic factors na mamana din pala yung migraine. So basically kung meron sa family, pwedeng magkaroon ka talaga o isa ka sa magkakaroon ng migraine. So, sino may migraine sa inyo? Ay, ikaw meron? Ang dami pala ninyo. Oh, yan. So how do you deal with that? Ganun eh, no? May question ako, Kuya Yes. Doc. Saan ba particular part of the head yung sakit ng migraine? Kasi sabi nga dapat sa... meron din. Meron Isang din side. sabi sa likod eh. Isang side lang. Ayun, tama si kuya. Tong side lang na to. Yan. Right side. Oh, tong isang side lang na to. Tama si kuya. One side lang. May throbbing pain na parang kumikibot-kibot na on and off, pero talagang one-sided. Ngayon may tinatawag na aura or non-aura. No? Yung pag-aura, merong signs and symptoms na mangyayari. Parang may nasisilaw ka na Silaw sa ilaw or ayaw mo na ng maingay. O ayan na, eto aatake na yung migraine ko. Ayan na, mag-headache ka na. Yun yung with aura. Meron namang wala kang nararamdaman, walang signs and symptoms, bigla na lang darating yung headache mo. So those are the two different types of migraine. No? Pero ako, ang sign sa akin, pag nag-umpisa na yung parang bumibigat itong gitna, itong ganito, parang pag-umpisa siyang bumibigat, tapos itong right side ko, parang meron siyang parang nag-umpisa siyang, alam mo yung feeling na parang nagpa-pop out yung mata mo na hindi mo maintindihan. Tapos, pagka natingin ka na, yung mga LCD, yung mga ganyan, medyo madali kang, hindi, sumasakit yung mata mo kaagad. Tsaka, naiirita ka pagka yung medyo maliwanag. Tapos, mag-uumpisa na ngayon, meron nararamdaman ka dito sa may back. Kung ganito. Yung kay kuya, aura yun with aura. May parating. May palatandaan may sintomas. Oo, may darating. Iba ang high blood eh. Ang high blood, batok eh. Batok na may manid na parang nilurumirin din yung dito. batok mo parang nangangapal. Ganun ang nararamdaman mo. Well, left and right. More of the left kasi malapit sa left arm saka sa heart. Sinasabi niya. Yun ang sa high blood. Pero yung migraine, kasi college pa lang ako, may migraine na ako eh. Pero naawa ng Diyos na manage ko yung migraine after na nag-graduate. Ang aalisin mo yung mga... Ako pag alam ba nararamdaman ko, kasi hindi mo maiwasan yung stress eh. Yes. Kailangan mo ng pang-release ng stress. One is exercise. Exercise. Part nga. So, pagka nag-exercise ka, nararamdaman para mag-migraine ka, papawis ka, mag-exercise ka. Tapos, umiwas kang lumabas sa yung mga sobrang init. Sobrang dami. Nakaka-trigger yun yung sobrang init na tapos yung may araw, tapos tirik yung araw. Iwasan mo yung gano'n na Tapos yung itong side ng shoulder, merong diyan merong point diyan na kuha ka ng pangalan yung parang bola ng golf. Golf ball. Mamassage mo. O kaya bola ng tennis. Pero mas maganda kasi yung golf kasi mas matigas eh. Kasi mas matigas siya.
Mamassage. Either higaan mo or dikit mo sa pader. Kala ko, I-roll kala ko mo. ibato mo sa pader. Ganun mo. Ang bato mo sa mukha mo pagka medyo sobrang sakit. Pero nandito yun, kuya, yung binanggit nyo. Yung ganun? sa ball, yes. Oo. Stress ball. Kaya alam na yan. Kasi sa akin naman, hindi naman not actually through yung nabasa or Yes. what. It's more on the experience. Oo. Na paano Gagawin mo mo talaga siya lahat para tratuhin. ma-relieve yung... Kasi nung panahon ko, ang tinitake ko pa noon, Abamigran. Abamigran, yes. Eh wala na pala Wala na, ngayon yun. kuya. Tinanggal na nila. Oo, doon pagka talagang matinding-matindi na feeling ko talagang manununtok na ako sa sakit. Yun. Tsaka pala ako inom ng gamot. As much as possible kasi iniiwasan ko uminom ng gamot eh. Yeah. But recently, Dapat di ka nung drug inatake ako, dependent. hindi ko na iwasang uminom ng gamot. 3 days. Wala kang magawa halos. 3 days migraine, kuya, non-stop? Usually kasi 72 hours. Sa Yung 72 hours 3 days talaga ko siya. na yun, talagang talagang halos ayaw kong Kasi pag tumayo ka, mararamdaman mo, gano'n parang bumibigat ulo mo, iga ka ng konti. Sa kuya, di ba, iwas sugar daw. Pag may attack ka, Chocolate, Chocolates, coffee. lahat ng sugar based on Favorite ko pa naman yun. chocolates, coffee. Kasi nakaka-stimulate eh. Di ba Later on, chocolate tingnan mix natin yun, yung sa Sige. Yung binanggit ni kuya, tama-tama yung next na slide. Yung exercise. Actually, it's more of cardio exercise eh. So, ayan, nakita natin yung, of course. Treadmill. Oo. So, cardio exercise, it good blood flow, not just dun sa lower body, but of course, sa upper body, especially sa brain. So, pag magandang blood flow mo, malilesen mo yung headache. Sabi nila, no? But of course, it's really true. And then, next slide. Ayan, ito yung spinal stimulation eh. Pero kasi ito, medyo maingat tayo dyan. We have to check first with our doctors kasi baka daw mamali ng hilot, no? Pero there are nerves there na pag minanipulate ng chiropractor, nag-improve yung headache o nalilesen yung migraine attack mo. Okay. And then, next slide. Of course, yung parang psychological o psychiatric consult, kasi minsan gusto mo lang may kausap, nalilesen yung stress, nare-resolve yung mga problema mo, naiiwasan mo yung mga ganong sakit ng ulo, especially yung attack ng migraine. And then, ito yung tinatawag na, bago to eh, pero actually it's not really that new, yung transcranial magnetic stimulation. May nilalagay na non-painful stimulant dun sa part ng head na nagpapaandar dun sa blood flow tsaka sa mga nerves. So basically another parang new modality para lang mag-improve. Of course, non-drug therapy. So yun. Mag-improve din yung headache mo dyan. And then of course, yung food. Yun nga, binabanggit ni Kuya kanina. The book says, yung topic says, less chocolates, coffee, alcohol, no? Oily These food. are some of the... Kasama rin. Alin? Oily food. Well, not really the oily Not food really. stuff, oo. Pero yung first 3, yung sugar is kasama din. So, pag ikaw ay may migraine or nagre-recurrent attack mo, iwasan mo yung mga ganong klaseng pagkain. Ano? And then next. Ayan, herbal medications. Ito nga yung pinag-usapan namin ni Harris kanina. Although, syempre, subject for ano pa yan, approval. Kasi depende. I-check natin lagi kasi baka may kidney and liver problem tayo. Hindi naman basta-basta kakain o iinom ka ng o kagamit ka ng herbal medications. Pero nakakatulong daw yan. Isa sa pinakamaganda dyan, yung strong peppermint tea. How's that? Paano natin gagamitin? Hindi, ano siya, yerba buena yung tanim, Oo. yung peppermint, dapat Okay. mas matapang gawin nila. Pag Para sa nag-prepare ka. migraine. Oo. Ayun. Para yun. Ay, yung ilalagay mo dito on the sides of your head. Hindi, ano siya, tsaka naman siya. buena. T-form naman siya, T-form. Okay. Okay, pakita natin next slide. After that, yung tinatawag na pressure. Ito, pwede natin gawin to ha. Yeah. Pwedeng gawin to kahit nasaan ka, sa bahay or sa sasakyan or before work. Merong mga massage, may mga area sa noo at saka sa ilalim ng mata na pwede nating i-massage. Tapos sabi nila sa ilalim daw ng batok, no? So these are key points para mag-improve yung blood flow siguro plus nerve stimulation to lessen the attack of migraine. And then, yung sleep, very, very important. Lack of sleep, poor sleep, too much sleep, migraine. So sabi much sleep, too much sleep kasi kung ang target na sleep kasi is 6 to 8 hours by the book. More than that,
hindi na maganda sa selula. Nagkakaroon na ng abnormality or imbalance. Less than 6 hours, of course, alam naman natin. So very poor ang blood flow, maaga kang mag-age. So technically, sa migraine, may problema din. Pero dun sa nabasa ko ngayon, Doc Bong, ewan ko lang kung napag-anuhan nyo Yes, na kuya. to, concentratean nyo na. Sinasabi na, yung una, yung nabasa ko nga na paghiwalayin yung 8 hours, 4 to 4, 4 and 4. Pangalawa, may bago naman ako nabasa, sinasabi naman nila, ang mas advisable na daw ngayon, yung 6 hours lang. Yes. Less than that, hindi na masyado maganda. Yung more than 6 hours, yung 8 hours na and above, hindi na Hindi na maganda pala. Mas ideal na daw yung 6 hours hours. of sleep. Ewan ko lang kung anong kanilang scientific Pero ano doon na straight doon. 6 hours. Pero kasi pinag-aralan nila kuya yung pahinga ng selula. Tama ka doon kuya, actually dati 6 to 8 hours. Technically pwedeng mabago na talaga ngayon kasi kung napag-aaralan na pag more than that, baka sobra na yung relaxation period at saka yung blood flow bumabagal, nagiging sluggish eh. So, pwede talaga 6 hours. At saka Tama-tama pag lang. more than 8 hours, nakaka-eyebag. Saka parang kang lutang, di ba? Mas akala no iba yun lang undersleep yung nag-eyebag. Pati yung oversleep nag-eyebag. Parang namamaga. Pagising mo, di ba? Pag sobra ka sa tulog. Parang bloated ka na. Nag-eyebag din. Tsaka less activity yung katawan mo. Mas humihina. Ayun. Ayan. And few slides na lang. Of course, keep up the good habit. Asa na yun? Ayan. Don't skip meals. Walang ginagawa. Stay hydrated, get regular exercise. The usual. Yung mga normal routine na dapat natin ginagawa sana para sa healthy lifestyle. And then lastly, of course, consult with your doctor. No? Kasi kung may mga bago kang modalities na alam, next slide please. Yung kung may bago kang modality, isabihin mo sa doktor para ma-qualify kung kailangan gawin o pwede sa'yo. Kasi huwag basta-basta gawin mo lang, baka magka-problema. Kasi dapat i-check natin. Kasi these are non-drug treatment talaga. So I hope makatulong to sa atin. Especially tayo, stress lagi. Especially kayo. Si Kong, si Kuya. Pag kumonsult daw sa doctor at andun pa din, di ba sabi, if symptoms persist, Consult your doctor. insult your doctor. Oo nga. Mali yung tinuro eh. O yan. Okay na. Yes. Okay na. Ano ba next? Ha? Ano na? Talk of the town. Talk of the town. O sige, go. Atalia. Ayan. OT Queen. Bago na uso kasi ang Pokemon Teka Go. lang. Bakit? Ano ba? Ay, yung ganun. Okay. Bago na uso yung Pokemon Go kasi may yung mga nauso na Candy Crush, mga Sugar Rush ni Angel. Ikaw naglalaro ka yan, di ba? Candy Crush. Ayan. Yung mga Bejeweled na yan. Yung gem matching game. Pero medyo naglalaylo na yung mga gem matching game na yan. Pero dahil may nauso ngayon na gem matching game at yan ang Gem Rocker. Ayan, panoorin niyo to. Gem Rocker? Naghahanap ba kayo ng bagong libangan gamit ang inyong smartphone? Bakit hindi nyo subukan ang newest and coolest smartphone game in town na Gem Rocker? Ang Gem Rocker ay isang panibagong gem matching game na kinagigiliwan ngayon ng ilan nating mga kababayan. Formal itong inilaunch bago magtapos ang buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. At sa loob pa lamang na mahigit 3 linggo since its released, ay nasa 10,000 na agad ang nag-download nito. Dagdag pa rito, nakakuha rin ito ng 5 stars mula sa mga reviewer. Kaya naman, hindi nakakapagtakang mapabilang din ito sa top 30 new free games ng Google Play Store. Madali lang laruin ang smartphone game na ito. Ang kailangan lang ay switch para mag-match ang magkakaparehong gems. Pwede itong laruin in classic and arcade mode. Ang arcade mode nito ay may 100 levels, kaya siguradong hindi kayo magsasawa sa paglalaro nito. Hindi rin kailangan ng internet sa paglalaro ng Gem Rocker.
kaya pwede nyo itong laruin anytime and anywhere you want. Ang Gem Rocker ay downloadable for free sa Play Store at Apple Store. Ayan, i-download nyo na yung Gem Rocker. Ay, oo nga pala. Libre yan. Oo nga pala, gusto natin magpasalamat kay Gilas, kay Gilbert Agustina, kasi siya laging nagsasabi sa akin na i-download yung Gem Rocker. Tsaka yung Quip Spear na lagi niyang sinasabi sa atin. Lagi yan, si Gilbert. Pero Pilipino ba Cameraman nagawa natin. Filipino. Filipino. Kaya ang galing. Ewan ko nga kung may copyright yan kasi kung kinopya lang yan, parang Bejeweled lang yan. Bejeweled. Parang Bejeweled Quest. Parang... Nasa laptop pa nilalaro Pero mo. alam ko yung sa Bejeweled, wala yata siyang arcade. Parang classic lang siya. Isa lang siya, di ba? ganun lang, Oo, ganun isa ba? lang siya. La 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 la. Ay, good morning! 6:20 ng umaga. Parang napahaba ang kwentuhan namin dito. Dahil pinag-uusapan. Ang dami pinag-uusapan. Jen, dami kinukwento kasi. Ako na naman. Sino pa ba pinakamatanda dito? Ay, hindi. Wala. Nandun sa taas. Diba? Konsulta mo muna tayo. Sa ating konsulta mo, may dalawa pong magtatanong sa atin. Isang legal para kay Kong Erin at saka isang medical para kay Doc Bong. Unahin na natin ang ating legal question mula kay Mr. Archito Refugio, 48 years old, mula sa Olandes, Marikina City. Magandang umaga sa iyo, Mr. Archito. Morning po. Ayan, good morning po. Sige po, ikonsulta niyo na po. Good morning po. Ang tanong ko po, meron po kasi akong dating asawa. Yun po, naghiwalay po kami. Okay. Kasal po kami. Siya po ay nag-asawa din po. Nagpakasal po siya sa Muslim. Ang tanong ko po, paano po pa kung ipaaanal ko po kasi, paano po ba ang gagawin ko? Well, unang-una, syempre, kailangan na bago ka magkaroon uli ng bagong asawa, kailangan mo ipaanal nga yung lumang kasal ho ninyo, no? At kailangan ikaw, kung gusto mo, ikaw yung mag-file na yung asawa po ninyo, ano yung rason? Ang allowable lang grounds sa annulment ay Article 36, psychological incapacity, no? At yan po ay i-determine po yan ng korte, at kung yan po ay mapatunayan, dahil yung psychological incapacity naman po, walang fixed definition yan. Yan po ay depende kung ano ang kalagayan ng asawa po ninyo, no? Kung yung sinasabi po ninyong psychological incapacity ay existing even before you were married. So that will be determined by psychologists, no, or psychiatrists, at yan po ay prepresenta po ninyo sa korte. Yan po yung magiging susi po ninyo kung gusto po ninyong mag-asawa muli. Yung ginawa po ng asawa po ninyo na kinasal bigla uli sa isang Muslim na hindi pa sinasantabi yung kasal po ninyo, yun po ay bawal. Okay. Maliwanag po? Okay po, salamat po. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Archito Refugio. Isunod na natin ang ating tanong pamedikal para ito kay Doc Bong, no? Sa linya ng ating Skype, si Miss Edith Eleuterio, 67 years old, mula sa Olandes, Marikina City. Magandang umaga po, Ma'am Edith. Good morning po, Ma'am Edith. Wala. Kasi Doc Bong, may tanong Yes. siya patungkol dito, medical question niya. 4 na buwan na kasi siyang inuubo daw, 2 x-ray na ang ginawa niya pero walang nakitang sakit. Yes. Anong test pa daw yung mga pwede niyang gawin para malaman ang sakit? At ano po ba yung pwedeng gawin para matigil yung kanyang pag-ubo? Kasi medyo matagal-tagal na to, 4 na buwan na yun. Oo nga, no? Sa 4 na buwan na ubo, medyo... Ay, sa linya na po ng ating Andyan na? Skype ulit si sige. Ma'am Good Edith. morning. Good morning po. Good morning. Good morning po, ma'am. Ikonsulta niyo po. Yung sa ubo ko po,
Nagpa-x-ray na rin po ako, 2 beses yung likod at saka harap. Opo. Pero yung sabi ng negative naman. Pero yung nasa likod ko, parang mayroon daw diferensya yata. Opo. Pinabasa ko yung pinala ko nga doon sa tinatingnan ko sa doktor, sabi niya negative naman. Pero hindi na alis-alis yung ubo ko. 4 months na. Lalo na sa gabi. Opo. Nay, ano pa po, Nay? Sige po. Yung isang papel na una kong x-ray, nandito po, pwede mabasa. Opo, sige. Nay, magtanong na ako ha. Malaki ho ba ang ipinayat nyo na o nagbawas na ba kayo ng timbang sa 4 na buwan na yan? Malaki ba ang ibinawas ng timbang ninyo? Kumbaga, kasi ubo, kung grabe Opo. nabawasan na kayo ng timbang. Hindi pa po ako nagpatimbang eh. Opo. Yung dating timbang, 64 ba yun? May mga gamot na po kayong nainom siguro naman sa 4 na buwan, Nanay. Opo, yung sa antibiotic na niresita sa akin, wala namang walang epekto, hindi naman Hindi tumalab. Opo. Wala naman. Kasi Yung Nay, basahin ko yung sa impression niya po. Nakalagay dito is suspicious density site affect and apoptotic you is suggested. Opo. Atheromatous Aorta. aorta. Opo. Okay. Yung isa naman, yung sa harap naman, sa default tissue infiltrates in both upper lungs. Opo, sige. Sa Nay, ganito. Sagutin na natin. Opo. Yung mga x-ray findings ninyo, dapat kasi, clinically, kino-correlate sa pasyente yung Rina, no? Kahit sinasabi doon, suspicious densities, pag kasi sinabing suspicious, nagsususpect siya ng posibleng baka tuberculosis, ano? Kasi sa 4 na buwang ubo, baka po iniisip na ng doktor ninyo o nagbasa na baka TB na yung nasa baga ninyo. Ngayon, dapat kuhanan pa ng isang klase ng x-ray na ang tingin ko pinagawa naman eh. Kaya lang, hindi pa rin talaga nakita doon yung hindi natumbok, yung sakit na, ika nga, no? Ngayon, opo, yung 4 na buwang ubo, tandaan natin, pag mga malalang sakit, kagaya ng ubo, pwedeng, dapat may kasama ng pagbawas ng timbang, pagkawala ng ganang kumain, paglalagnat, at pangangayayat. Yung ubo kasi, per se, napakarami kasing cause ng ubo, Rina, no? So parang isa na lang yan sa mga hindi masyadong tinitingnan pag when it comes to yung tuberculosis, no? Pero 4 months ng cough na nag-antibiotic kayo, sabi nyo nga hindi tumatalab. So most likely hindi bacterial infection yan. Hindi po bacteria ang cause niyan. Ang pinaka pwedeng cause niyan baka po viral or even fungal. Kaya lang tinitingnan ko kayo sa screen, mukhang hindi naman kayo yung may malalang sakit na parang healthy po. Mukhang healthy naman kayo, Nanay, no? Opo, masakit lang kasi po ang dibdib ko. Yung parang sumasakit siya lang dito minsan. Opo, may tinatawag din po kasing allergic cough, no? Baka po kasi allergy lang o allergens lang ang cause ng ubo ninyo. Titingnan nyo lang po yung environmental setting. Baka po pag pumunta kayo sa isang lugar, karaniwan sa kwarto, paghiga, nauubo, nasasamid, yung pala, yung linen, yung unan, hindi masyadong napapalitan yung sheets, no? Tapos baka po hindi napapagpag o naaarawan. O kaya yung air conditioning hindi nalilinis. So, 4 months of cough, medyo matagal po yun. Kung kasi bacterial yan, dapat in 1 to 2 weeks time, magaling na kayo. Awa ng Diyos. Pero ngayon, ang palagay ko po, let's go dun sa treatment. Mag-try kayo ng anti-allergies, especially sa gabi. Ang dami natin pwedeng gamitin. Diphenhydramine, cetirizine, loratadine, Montelukast, Levocetirizine, mga salitang pharmacological, pero pwede nyo bilhin over the counter, sabihin nyo lang sa butika, of course, magpatingin sa doktor, magpareseta, pero tingin ko po sa inyo, dapat may anti-allergy kayo kasi baka mukhang doon lang galing, Rina, no? Dapat po mag-start na kayo every night or every morning, meron kayong iinumin para malabanan po ng katawan ninyo yung allergens.
Number 2, Opo. pinapa-examine din po ang plema, yung tinatawag na sputum exam, no? Pupunta kayo sa mga DOTS o DOT center ng gobyerno, papa-examine po ang plema, 1-2 araw o 1-2 kuha ng plema, sisilipin po sa microscope. Titingnan po kung anong klaseng infection o bacteria o kung anong ang nagkokos ng ubo ninyo sa pamamagitan ng plema, sa pagtingin ng plema. So these are... Nagpatingin na po ako sa plema sa center po. Ayun, negative na eh. Negative naman daw Ayun. po. Okay, salamat po sa Diyos. Ibig sabihin, hindi nga po TB yan. Talaga pong it's more of mukhang allergy or even viral, no? So, pag naman viral, palakasin natin ang resistensya ng katawan. Lots of vitamin C, good sleep, proper diet, high protein, no? So, vitamins, etc. So, ang kailangan lang immune system, i-boost lang natin yung immune system. And of course, yung nagtitrigger ng ubo, dapat makita baka nga po allergy lang. So ulitin natin, mag-try kayong gumamit ng anti-allergies na tableta, especially during bedtime, para hindi kayo nasasamid o inuubo sa magdamag, nagigising kayo tungkol doon. Okay po, Nay? Okay po, Nay. Okay po. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Edith Eleuterio. At maraming salamat din kay Doc Bong tsaka kay Kong Erin para sa ating ikonsulta mo. Yes. At ngayon, syempre, Rina at mga kasambay, patuloy pa rin tayo sa ikonsulta mo dahil merong bisita, si Kong Erin na makakasama natin. Hi, Kong! Hello! Kabilang sa mga bagong batas ngayon sa Pilipinas ay ang Republic Act 10905, isang batas na nagre-require sa mga TV station na maglagay ng closed captions sa kanilang ibang programa. Ngayong tuluyan na itong naisabatas, paano nga ba balak na ipatupad ito ng mga ahensyang may kinalaman dito? At paano nila sisiguraduhin na masusunod ito ng mga kinauukulan? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasama po natin uli ang suki natin mula sa National Council for Disability Affairs, si Mr. Saudi Sanchez. Of course, ang tanong, gaano ka-importante itong Republic Act na ito, 10905? Good morning muna, Attorney Erin. Mahalaga po at alam mo ang impact nito doon sa televiewers, lalo na yung mga hindi nakakarinig, malaking bagay po, no? So kung titingnan natin ang population nitong mga deaf persons na to all over the Philippines, almost 4% din yata, no? Out of the 15% na total number of persons with disabilities. Kaya po napakahalaga nito para malaman din itong sector or group ng mga may kapansanan na ito kung ano ba ang nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, sa ating gobyerno, at syempre yung kanila namang karapatan na ma-inform sila all about doon sa ating mga pinag-uusapan dito sa iba-ibang larangan. Para malaman ng ating mga kasama, ito Republic Act 10905. Ito yung mandating na may subtitles sa mga franchise holders ng television. Of course, kung less than 10 minutes naman yung program, nagbibigay ng konting let's say excuse no sa mga franchise holders na hindi kailangan maglagay dahil it might be economically burdensome. Pero kung mahaba yung programa, mandated na kailangan. No? Opo. Tama po. Yes, Angela. What I'm gonna ask. Okay, I read your mind. So yun yung ibig sabihin po nito, no? Ngayon, syempre, ang kailangan itanong, ano ba yung mga penalties kung hindi sumunod yung mga franchise holder? Andito po sa ating batas, ang offender po ay meron siyang penalty na less than 50,000 pesos but not 100,000 pesos. Or an imprisonment of not less than 6 months but not more than 1 year. Yes. Po, medyo mabigat din yun, ano? At nagkakaroon ng black record yung mga violators dito. No, at kaya nga ito importante, no? It
levels the playing field, no? Dahil alam naman natin maraming nga sa ating mga mamamayan kung minsan may disability, no? Differently able, hindi sila na-entertain o nanonood o nakakuha ng information mula sa TV dahil hindi nga nila nalalaman. So importanteng may nababasa, no, para malaman. At ayon sa inyo po, ilang percentage nga itong alam natin na hindi na nakakapag more or less 5% ng Population. sa 15% po. Kasi ang sinasabi sa atin na kung Erin, ang total population natin ngayon is approximately 100 million. And 15% of that are people with disabilities. Out of the 15%, sa aking tingin lang po, mga 5% doon sa 15%, no? So, kung titingnan mo yon, yung 5%, ibig sabihin yun, may 5 million na 5 million deaf persons all over the Philippines, no? Tsaka yung mga hard of hearing, kasama na din yun. Kasi gumagamit din sila ng mga senyas, no? Yung mga, mayroon tayo mga schools dito, yung mga SPED centers, special education centers for students with disabilities. Ang dami po na dito, mas lamang ang mga deaf na nag-aaral doon sa SPED centers na yan, no? Ngayon, Saldi, anong mga programa ang kailangan may subtitles? Kasi lahat ba ng programa na ine-ere ba, kung yan ay variety show o yan ba ay teleserye, lahat ba kailangan may subtitles o news lang? Actually po, ang nakalagay sa batas, yung mga significant programs like yung mga newscast, yung mga afternoon newscast siguro, ganon. Kasi yan naman talaga ay yung information, documentary na basta mga significant. Tapos halimbawa, May katuturan na program. State of the Nation, address ng presidente. Kailangan. Tapos yun yung mga kagaya nung bago tayo magkaroon ng election, di ba? May mga presidential, vice presidential debates. So ngayon, gusto ng mga deaf na yon, malaman nila ano ba yung mga agenda nila once kung halimbawa ma-elect sila on their positions. Ano ba ang gagawin nila na mga programa para sa kanila naman? Ano po yung magiging official language ng closed caption? English? English po yan. Kasi we are following the American Sign Language. Kasi yan naman ang global talaga ginagamit. All over the world, kahit sa Japan, yung mga non-English speaking countries, yan po ang ginagamit. American Sign Language po yan. Kaya hindi yan dito sa atin, may proposal na magkaroon ng Filipino Sign Language. Pero English pa rin ang mananaig dyan. Ako, Saldi, may tanong, no? Kasi alam natin kapag nanonood tayo ng news channels, meron nga nagsa-sign language. Ngayon, kung may subtitling na ba na nilalabas sa news, no, sa screen, kailangan pa bang may taong nagsa-sign language o hindi na? Option na kasi po yan ng franchise. Kung mayroon ka ng subtitles doon, kahit wala na pong yung insert sign language interpreter, no? Kasi yun nga po, napakamahal talaga. Imagine you will be paying depende doon sa makuha yung sign language interpreter kasi sa kanila ay ang per hour nila no less than 1,000 pesos. Okay lang yun, ano? Ay kung daily yun, ay malaki din. Malaki. Okay. Ang sa subtitling pag let's say yung speech ni President Duterte sa SONA, kailangan mabilis ka mag-type. No, dahil kuminsan inaccurate yung binanggit. If yung wrong use of tenses could mean a lot, no, in the delivery of a speech. Pero kasi yan, may mga, alam mo yung English ng mga deaf, hindi po yan yung correct grammar talaga. Basta maibigay mo lang yung keyword. Nasabi, what is your name? Pag tinanong ka, what is your name? Pag nag-sign ka ng ganon, tapos ituturo ka, alam na nila yan. So, tapos good morning. Pag ganon, good morning and thank you. Mga sinyas ba na mga madadali lang? So, ito sa tingin ho ninyo isa sa mga
importanteng bills, no, na naisa batas na makakatulong sa ating mga differently abled. Opo, napaka-importante po talaga kung Erin. Kasi nagrereklamo sila. Kasi sabi, right, that is a right, sabi. Right to information, right to know everything about our country and the government. Ano pang mga bills, kasi natatandaan ko nung ako'y nasa Kongreso, isa sa mga nirereklamo rin ng ating mga differently abled, yung ATM machine. Ay, opo, oo. No? Yun talagang sinulong ko pero hindi umabot. Ayaw ko kung naisabat siguro sa rin. nga po, ikaw nga po siguro yun. Kasi pumunta na one time yung taga-Bangko Sentral sa amin. So ngayon, yung mga blind, hindi sila, doon pa lang sa pag-deposit nila, hindi sila tinatanggap. Yes. Kasi how would you identify doon yung mga money? Yung money. Ngayon, ang nire-request sana natin doon, lagyan mo na ng emboss. Kasi yung mga naka-braille. Yes. Tapos doon naman sa ATM, lagyan mo siya. Kasi yung nakikita ko dyan ng mga key ngayon ng ATM, mayroon na siyang naka-emboss. Yes. Ang kailangan na lang doon, siguro yung audio. Tama. Kasi pag pinindot na yan ng isang blind, malalaman na the rest ng transaction nila naka-record on audio yan. Ang sabi lang nga ng mga taga-bangko mamahal yung sistema. Ay, hindi naman kasi sa ibang bansa, iyan na talaga. Yan ang ginagamit. At wala namang masyadong cost yan. Kasi pag inumpisahan mo yung system na gamitin yun, wala naman yan. Hindi naman masyadong... Software lang yan. Software. At available na lang din yan sa market. Ay dito nga po sa atin, marami nang nagbebenta ng gano'n. Any messages po sa ating mga kasambahay na nanonood tungkol dito? Maraming salamat po uli sa UNTV at sa ating mga taga-subaybay. No? At inaasahan natin ang suporta ng ating mga tulad ng sa inyo, UNTV, mga stakeholders natin, yung mga advocates natin for persons with disabilities. Kasi po, we are considering yung mga persons with disabilities as integral parts of our society. At sila po'y partners in nation building. Kaya pinapahalagahan po natin sila kasi kasama din sila sa bilang ng human population and the human race. Okay. Maraming salamat, Zaldi. At syempre, babalik ka ulit dito sa atin. Opo. All the time. Diego. Okay, syempre, mag-ano muna tayo. Mag-word of the day. Huwag ka maglalahin. Review ba yan? Hindi naman review Hindi review. Kaya, ibaba nyo mga telepono nyo. Mag-lecture muna tayo. Ito ang word for the day. Sige. Word for the day. Replete. Adjective. Fully or richly supplied, well stocked, chock full, filled to capacity. Example sentence. I received a low score on my essay because the paper was replete with mistakes. In Tagalog, sagana. Ano? Sino gusto? Sagana. Si Doc Bong. Doc Bong. Kasi matagal ka na walang Doc Bong. Taga, hindi ko nakuha. Replete. Ang sa Tagalog, sagana. Sagana, puno. Full of capacity. Ano ba maganda? Wala tuloy ako maisip. Nasagad ka ba doon, nabangga ka? Oo nga Nasagana. Sagad naman. Replete supply na ano. Ang kotse ni Doc Bong ay sagana sa tama. Oy, mga isting kotse ko baka isipin ng mga tao. Replete no more. Hindi. Sagana ba? Sagana. Sagana. Replete. Numerous. I received a low score. Replete your gas tank before the price hike. Sagana sa mistakes. I received a low score. Okay, ayun pala. Paris is Replete. Wag na natin sabihin. Mga bisto. Oo nga. Sige. Okay na. Sige, parang sige, Jex, we have a replete supply of herbal medicines here in the Philippines. Oo. Courtesy of Acero Wellness Center. Yes. Wow. Sige. Lolo Kong. Of course, nagmamaneho ba kayo ng motorsiklo? Yung nakabangga kay Doc Bong. Yan. Yung nakabangga kay Doc Bong, dapat ito'y panoorin niya. Dahil ito yung mga kailangan malaman kapag ikaw ay nagmamaneho ng isang motorsiklo. Panoorin po natin ito.
kahalagahan nito kasi kung hindi natin alam kung ano yung tamang pagliko, baka mamaya sumusobra na yung angle ng pagliko mo. Napakadelikado nun sa isang nagmumotorsiklo. Unang-una dyan, kung ang approach niya ay mali na, for example, is yung positioning niya sa kalsada, pwedeng hindi niya makita yung kasalubong kasi sharp curve. Pangalawa, kung mali yung kanyang angle o yung lean ng motorcycle, masyado nang malalim, pwedeng mag-slide yung motorsiklo. Kung left bend, kurbada pakaliwa ang kanyang madadaan ng bend, pinaka-safe talagang procedure dyan is bago dumating doon sa kurbada, nagmamabagal na o nagme-menor na siya. Kung pakaliwa nga, ang posisyon niya dapat ay nasa may bandang kanan ng kalsada. Nang sa ganon, yung kanyang field of vision ay mas malaki. Makikita niya mas malawak doon sa opposite lane kung meron bang paparating na sasakyan or meron bang doon sa mismong lane niya ay merong mga obstruction. Ngayon, habang dinadaanan niya yung kurbada, mas safe pa rin talaga sa isang nagmumotor yung naka-upright ang motorsiklo. Mag-lean man, pero konting-konti lang dapat yung angle. Hindi naman natin kinakailangang ihiga o ilin ng malaki yung angle ang motorsiklo since ang ganong klase ng pagmumotor ay ginagamit lamang sa karera. Since dito sa atin, nasa means of transportation, mas balanse ang motorsiklo natin pag naka-upright siya. Now, after ng bend na daanan niya na yung kurbada, pwede na siya uling magmatulin kasi kita niya na ngayon dahil diretso na uli ang kalsada. Kailangan alamin natin yung mga traffic signs, mga different traffic signs sa puso natin kung ano ang ibig sabihin ng bawat traffic sign na makikita natin. Dahil bilang motorista, kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse o nagmamaneho ka ng motor, dito tayo tumitingin, dito tayo bumabase. Kung hindi natin alam yung kalsadang ating dadaanan, dito tayo nakakakuha ng tamang impormasyon. So, kung ano man yung traffic sign na nakita natin sa kalsada, kailangan nating sundin. Sa ganon, ay kahit pa paano makaiwas tayo sa aksidente. Kailangan talaga yung mga nagmomotor, alam ninyo yung mga rules dahil hindi kayo ang asta ngayon ng mga nagmomotor sila raw yung hari ng karsada. Saka kanila yung lane kagad ko nga, tumabay kahit magbubusina ka. Kaliwat kanan, singit. Kasi maligid sila, ganon, kaya ganon umasta. Hindi considered daw sila as, of course, considered naman natin talaga as one vehicle. Pero pag binusinahan ka na, mas mabilis sa'yo, tumabi ka naman. Paano nga? Encounter akong ganyan, motorsiklo. Nagalit pa siya sa akin pero siya yung mali. Kinlose niya yung side mirror ko. Siyempre, nahirapan ako, diba? So, yan. Tinuruan mag-stretching. Next time. Stretch tayo ng lahat. Face, ng body. Okay, mag-ano tayo? Okay. Mag-chicha tayo. What's our breakfast? Mga people, Friday. Yes. So pwede kumain ng marami. Ng cheat day. Yeah, fiesta natin ngayon. Fiesta natin ngayon. Kasama ni Chef Pizza. Si Chef Nori and Chef si Chef Marius. So sa atin, what's for breakfast? Sino una? Chef Nori. Chef Nori, ano ang breakfast natin this morning? Yun yung ginawa ko is risotto. Risotto. Alang Milanese. Buti lininaw mo yan kasi si Harris last time may nagawa risotto, sabi niya lugaw. Sige, Chef. Risotto yan ha? Risotto. Okay. What is risotto muna? Risotto is a kind of rice. Parang alternative siya sa pasta, for potato. Kumbaga it's cooked in a stock already, di ba? Yes po. Okay. Dapat yung pag-cook niya, dahan-dahan yung paglagay ng stock. Kasi pag madami, may ano siya na mag-overcook. Nagiging lugaw. Tapos maging lugaw. Yan. Dapat paglagay ng stock, dahan-dahan lang. po. So, osobuco con risotto alla Milanese. Yes. Okay, ingredients. Of course, meron tayong risotto. First of all, we have butter, extra virgin oil, onion, leeks, flour, veal shank, yun nga po yung osobuco, dry white wine, salt, and pepper. Salt and pepper, okay. And for risotto, we have risotto rice, butter, beef stock, marrow, yung pinaka-the best. Okay. White wine, saffron, parmesan cheese, salt and pepper, and parsley. Okay, sige Chef. Anong procedure natin dito, Chef? Madali lang po. Una, kailangan natin for osobuco, kailangan natin siya
sa may flour para Okay. pag niluto natin siya hindi siya medyo mahirap. So, Ginagawa? lalagay natin yung butter Butter and oil yan, chef, no? and a bit of olive oil Okay. para hindi siya masunog, and then onion, Yan. and then the leeks. Gigisa lang natin, chef. Igigisa lang siya natin. Dapat hindi siya mag-brown yung onion. So, ilalagay na natin yung osobuco. Dapat yung both side lang siya, mag-brown. Beef ba yung usubo? Yes. Okay. Which is meron siya sa gitna na hole. Yun yung term. Marrow natin. Bone with the hole inside. Tapos may marrow. Hari, sabi nila, gusto mo maiksi buhay mo, kumain ka ng kilo niyan. Oo. Tapos lagyan mo ng stock ng kanina, chef. Pero ang sarap Yeah, niyan. nilagyan siya ng stock and then Okay. simmer siya for 1.5 hour para mas malambot. And then? And then for the risotto, first butter and a bit of olive oil. Okay. And then yung rice. Okay. Dapat coated ng olive oil, ng butter tsaka olive oil yung rice. Chef Tapos nilagay Nori. ko yung marrow. Chef Nori, ano to, no? Short grain ang ginamit mo, no? Yes po. Short grain rice, okay. And then? And nilagay ko yung marrow. Ayan. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Oh my, sarap. And then nilagay ko yung saffron. Nilagyan ko ng a bit of water. Ayan na siya. And until cook lang po. Dapat ang paglagay ng stock or water is dahan-dahan lang po Dahan-dahan para lang. hindi siya ma-overcook. And of course, we advise also na dapat yung rice al dente din. Al dente. The same din dun sa pasta. Okay. And then? Yan lang po. After that, i-topping lang po yung usubuco. Basta make sure po bago kumain, check mo ng BP, ha? Di, alam mo, since dito nga si Chef Nori, na-expect mo may dala siyang Pizza. Pizza. Anong pizza yan, Chef? Margarita pizza with cooked ham. Oh, and then this one? Ito kasi meron akong friend na gusto mag-promote. So, Okay. binigyan niya ako ng sample ng salami and prosciutto with grana and black olives. Wow. All right. Pero lahat naman ito makikita niyo po sa resto. Tawag namin dito is yung parang platter po. Platter. Chili. Bago tayo pumunta sa next chef, promote ka na ngayon. Social media accounts Sige. Of course, pinapromote ko po yung resto namin. Gusto Trattoria Italiana, 215 Aguirre Avenue, BF Homes, Parañaque. Okay. And then, ito po yung supplier, advertise. Yung Simone Festa and Martha Borgia, sa kanila po galing. Yung platter na yan. Opo. Contact numbers ni Chef. 0998-536-5402 and yung landline po namin for reservation 621-3522. Maraming salamat, And then, Chef. pwede ba ako bumati? Go! Of course. Go ahead. Hello, binabati ko po yung pinsan ko sa Burgos, Pangasinan. Nanonood po siya ngayon. Good morning. Hi, Ate Kat, tsaka kay Dudoy po, tsaka sa asawa niya. Tsaka yung tsahin ko po sa Bacolod, kay Chaili Tecanto po. Hello, May thank you aga. for watching. Ayun. Good Chef, morning. thank you, Chef. Thank you. Next, of Chef course. Marius. Chef Marius, putok-batok ba ang ano rin natin? Handa? Medyo. Slight lang. O, ano ba ang handa natin ngayon? Ang minanda ko ngayon is yung aking pork barako with kamote hash. Barako? Barako! Oh, pork barako. Malaking slice yan. Parang binubugbog niya ang mga arteries namin sa puso ngayon. O, ano ba ang pork barako, chef? Ang pork barako, ang ginamit natin ditong meat is yung pork loin. Tapos ginawa natin siya ng marinade na meron siyang brewed Batangas coffee, yung barako. Kaya siya naging pork barako. So, may ingredients natin. Yun, may molasses merong maple syrup, soy sauce, garlic, calamansi juice, tapos nilagay natin ng sili. Mahilig tayo sa medyo misipa. Tapos ginger, salt and pepper of course. Tapos yung sa hash natin, gumamit tayo ng kamote, yung orange na kamote. Tapos yung onion, bell pepper, spring onions, nilagyan din natin ng paprika, fresh at saka fresh parsley. Okay. So, procedure natin, Chef. Ang procedure natin, first we make yung marinade natin. Haluin lang natin yung brewed coffee, yung barako, tapos lagyan natin ng soy sauce, tapos yung molasses. Tapos susunod natin dyan yung maple syrup. Tapos sunod na natin yung ating calamansi juice, then garlic, tsaka ginger. Ayan yung ginger, ayan yung garlic. Tapos siyempre yung sili. Ayan, haluin lang natin mabuti, then we put it on the meat. The meat. Ideal niyan is mga 2 hours ang ano natin. So, ayan, after yung marination natin, ipa-pan fry lang natin siya hanggang mga 2 to 3 minutes on each side para hindi masyadong matigas yung pork chop. Fat off to, no? Yes. Okay.
Ang next natin is gumawa tayo ng kamote hash. So, saute tayo ng onion, then yung garlic natin. Tapos sunod natin yung spring onions, and then bell pepper. And Bell then, pepper. yan. Tapos ilalagay na natin yung kamote. Yeah, we stir fry it for about mga 8 to 10 minutes. Tapos lalagyan na natin siya ng ipi-plate natin siya, lagyan natin siya ng parsley at saka ng spring onions. Orange kamote yung ginamit ni Yes. Chef. Pero yan natin sa viewers, no, na wag hindi umiinom ng coffee, na wag matakot because nawawala ang flavor ng coffee naman eh. Yep. Kumbaga habol mo yung nuttiness. Yes. Oo, di ba? Inana natin yan kasi meron mga bitter components yan, yung katulad yung molasses. Yes. Bitter din siya. Tapos yung coffee. Para medyo may tart ng konti na niya. Tsaka pansin ko lang, medyo may malaman ng potassium. Hindi, alam mo, natuwa ako dahil karamihan sa recipe na nakikita ko ganyan, sa manok ginagamit yung coffee. So ginamit ni Chef sa pork niya. No? Yes. Chef, promote tayo. Ang Facebook ko po is Maris De La Rosa, at syempre po yung aking travel agency, yung Nash and Honey Travel Studios, and then yung Laong Laan Caterers. Tapos meron din akong Instagram, yung Nash De La Rosa, at saka yung Travel Studios. Ang aking numbers are 0918-877-0723 at saka 709-3393. May babatiin ba tayo? Meron. Yeah, of course, siyempre, unang-una yung aking wife at saka yung kids, nandyan sila sa backstage. Hello po sa inyo. At saka, I'd like Yun lang, I love you guys. I love you. Okay, Tapos I'd like to give a shout out kay All-Star President Carlos Agulto. We are a member of yung Rotary Club of Quezon City Circle. Watch out for our service projects po. And then isang shout out kay Uging Domingo Baroman. Sa Middle East. Sa Middle East siya. Maraming salamat sa atin dalawang chef sa atin What's for Breakfast. And as always, araw-araw hindi natatapos kung walang Something good! ang tumal nyo. Maganda at sweet. Yan ang baby girl ng bahay. Walang iba kundi si Talia. Pagdating sa mga trending topics ay hindi siya pahuhuli. Na-imagine nyo ba na ang isang pen makakapagsulat ng 3D? Kasi ngayon, meron ng 3D pen. Ang tanging kasambahay na nakikipagsabayan sa hugutan kay Mon Hokson. Mon, kung ikaw papipiliin, love life o aircon? Kung ako papipiliin, kahit alin dyan, kasi love life malamig, aircon malamig din, so pareho lang. Maraming salamat sa iyo, Mon Hokson. Leggings ka ba? Bakit? Kasi ikaw yung legging nasa isip ko. Alam mo, yung pagmamahal mo sa akin parang kape. Oo, kape. Kasi mainit sa simula, matamis-tamis, pero bigla kang nanlalamig kaya mapait na bigla. Ayun. Mabait at higit sa lahat, isang mapagmahal na anak. Ganyan si Talia. Kaya sa iyong espesyal na araw, nais din naming ipadama sa iyo kung gaano ka kahalaga sa amin. Mula sa iyong GMK at UNTV family. Happy birthday, Talia! Sorry, wala nang kandilat. Uy, legal na siya! Kuya! Binibigay niyo yung cake. Ayan. Hoy, Mon Hokson, yari ka. Talia, anong message mo? Gusto ko lang pasalamat na first kay La Kuya, kay ate, kay Sir Jerry, Tita Ruth, Ma'am Nina, and sa lahat ng bumubuo ng GMK, sa mga host, and sa staff, sa director natin, si Direk Lito, si Ate She, and si Kuya June. Yun lang, maraming salamat sa lahat at wish ko this 21 na ako,
More clients. More clients and mas maging successful in life. Yun na. Uy, bago si Jeb, magpasalamat muna tayo kay Miss Jenny Chua ng Love yes! Oo nga Desserts. pala, Thank you so Love much Desserts, thank sa cake niya, Talia. O si Jeb naman, anong mensahe mo para kay Ata? Ako ba? Labas mo na yung ring. Grabe, hindi pa. Okay. Tay Jerks, ha? Magalit si kuya niya. Lagot tayo kay kuya. Puro tinaw niya. Ano lang, happy birthday. Wishing you all the best. Nandito ako naman forever. And forever. Oo na, okay na yan. Okay na yun, sige na. Thank you. Wala I love you. Wala, I love you. Love you.